Ngayong umaga po, eksaktong 100 araw na lang ang natitira sa ating panunungkulan. Sa anibersaryo ng ating hukbong katihan, hindi ko maiwasang maalala ang nangyari nung unang beses ako umarap sa sandatang lakas bilang Commander-in-Chief. Sumagi po sa isip ko noon yung eksenang madalas makita sa telebisyon o pelikula kung saan, dahil sa matinding kagipitan, may amang nagsasabi sa kanyang mga anak, pasensya ka na, di ko makakayanan. Noong umpisa po, sa totoo lang, sa dami ng problemang ipinamana sa atin, ilang beses sana nating nasabi ito sa ating sandatang lakas. Pero sa dang matuwid, dahil sa ating pagbabayanihan, ang dami nating nakayanan at marami pa tayong makakayanan. Masasabi nga nating tumutuo tayo sa ating panata na di hamak naman na mas maganda na ang kalagayan ng ating kasunduluhan. Kayo po mismo rito sa hukbong katihan ang saksi sa modernisasyong nagaganap sa inyong hanay. Nabanggit na kanina ng ating Commanding General ang ilan sa naglalakihan at makabagong assets na nakuha ng Army sa pakikipag nito sa daang matuwid. Kayo nga mismo nakakaalam sa kung ano na ang kayang gawin ng ating Army sa mga panahong ito dahil sa transformasyong sama-sama nating itinulak. Abangan na lang po ninyo mula sa inyong mga pinuno at commanders ang iba pang makabuluhang kagamitang mapapasa kamay ninyo sa nalalapit na panahon. Hindi ko nga po ililista ang lahat dahil may usapin ng national security sa pagbabahagi ng ganitong impormasyon. Ang pwede ko po masabi, 68 big ticket projects na nagkakahalagang 58.43 billion pesos ang ating nang nasikutuparan para sa buong AFP. 26 na proyekto dyan o katambas ng 7.79 na bilyong piso ang napunta para sa pagpapalakas sa kakayahan, kaalaman at kahandaan ng ating hukbong katihan. Ipunto ko lang, itong AFP modernization hindi lang yan lagpas-lagpas sa inasahan nating magagawa sa loob ng 6 na taon. Lagpas-lagpas din yan sa talagang nagawa ng 3 administrasyong nauna sa atin. Kasabay niyan, para sa hinaharap, nagpapatupad na rin tayo ng Army Transformation Roadmap 2010 to 2028 upang lalong mapalakas ang kultura na epektibo at mabuting pamamahala sa inyong hanay. Bukod sa modernisasyon sa inyong kakayahan, nariyan din ang iba't ibang inisyatiba natin para talagang mapangalagaan ang kapakanan ninyong mga nag-aaruga sa sambayanan. Halimbawa, higit sa 61,000 units na ang nakumpleto sa ilalim ng ating AFP-PNP housing program at kasama ang hukbong katihan sa mga nakikinabang sa programang ito. Narin din po ang livelihood program sa pinapatupad para sa ating kasundaluhan, aktibo man o retirado sa Fort Magsaysay sa Nueva Ecija, Camp Kibaritan sa Bukidnon at Camp Peralta sa Capiz. Para po sa Army, ang banggit sa atin, nagsagawa na rin tayo ng 13,703 livelihood at 2,552 vocational training para sa 145,629 Army personnel at kanilang dependents. Nasa 2.35 billion pesos naman po ang nai-release na para sa kasuotan at angkop na kagamitan ng bawat kasapi ng Army. Samantalang 249.28 million pesos na ang nailabas para sa inyong medical at dental equipment. May 346.28 million pesos na rin naibigay bilang reimbursement sa pagpapaospital ng mga nasa Army at kanilang sinusuportahan. Bukod pa sa ayuda para sa mga naulila ng makawal nating binawian ng buhay sa pagtupad sa tungkulin. Sa ating pong panunungkulan, nagkaroon ng aumento ang monthly combat pay para sa makawal nating sumusung sa mga operation. Subsistence allowance naman, tinasan din natin para sa buong uniformadong sektor. Gaya naman ng nabanggit, napirmahan na rin natin ang EO 2001 na nagsaklaw ang aumento sa inyong monthly hazard pay at miski para sa inyong provisional allowance at officer's allowance. Ngayong taong din po, bagaman hindi naisapatas ang SSL-4, bahagi naman ng ating aprobadong budget ang pondong pangkukunan ng inyong pong provisional allowance. Kaya naman tuluyan nating naitaas ito para sa ating kasunduluhan. Pero ulitin ko lang ang panawagan natin sa ating Kongreso. Sana magtuloy-tuloy na ang SSL-4 hanggang 2019
at magagawa lang yan sa pagsasabatas na isang resonableng panukalang magtataguyod sa kapakanan ng lahat ng kawani ng pamahalaan. Sa Daang Matuwid, hindi lang natin natutukan ang kapakanan ng ating mga kawal, kundi na ipatupad din natin ang malawakang reforma upang sabay-sabay natugunan ang pangangailangan ng ating mga boss. Halimbawa na lang, nitong nakaraang linggo, lumabas ang ulat ng NEDA na naabot na natin ang record low pagdating sa poverty incidence sa buong bansa simula ng taon 2009. Kasabay niyan, naitala rin sa ilalim ng ating administrasyon ang pinakamababang unemployment rate sa loob ng isang dekada. Ayon naman sa 4th quarter 2015 survey ng SWS, sa atin din narehistro ang pinakamababang annual average hunger rate sa loob ng 11 taon. Isa rin sa pinakamatingkad na halimbawa na nakamit natin sa Daang Matuwid ang pagpapalakas natin sa ating Pantawid Pamilya Pilipino program na mula sa dinatnang higit 786,000 na kabahayan ay napalawak natin para suportahan ang 4.4 na milyong kabahayan sa kasalukuyan. Ngayong taon po, sa wakas, matatapos na po natin ang target na 4.6 milyong kabahayang benepisyaryo. Kakabit na mga pagsisikap natin sa pagtugon sa kahirapan ang magandang balita na higit 7.7 milyong kababayan natin ang tuluyan ng naitawid sa poverty line. Sa infrastruktura naman, naipagawa na natin at tayo sa ayos ang mahigit 18,500 kilometro na national roads at 107,000 lineal meters na mga tulay. Kasama na po riyan ang dinayo natin kahapon lang na Basilan Circumferential Road na inabot ng 16 na taon para maisa konkreto. Dahil sa ginhawang hatid ng ganitong infrastruktura, lalong mapapalapit ang mga puso at isipin ng taong bayan sa pamahalaan at maging sa inyo. Dahil tanga naman ninyo ang simpatsya ng karaniwang Pilipino, mas mahadlagan ang masamang balak ng mga halang na elemento. Mga kasama, hayaan ninyong bigyan ko ng din. Nagawa natin ang lahat ng ito nang hindi nagpapataw ng karagdagang pabigat sa ating mga kababayan. Sa totoo lang, nabigyan daan ang kaunlaran dahil sa pakikibalikat ninyo at dahil ginawa natin ang tama. Tunay ngang makakamit lang ang katiwasayan at positibong transformasyon kung merong kaayusan at stabilidad. Maliwanag po, dahil ginagampanan ninyo ang inyong mandato dahil tumututuo kayo sa motto na serving the people and securing the land. Talaga naman ang layo na ng ating narating. Sa ating hukbong katiyan at maging sa ating buong sandatahang lakas, bilang mga tagapagtanggol ng kapwa ninyo Pilipino at bilang lehitimong puwersa, tangan ninyo ang mga sangkap para mangyari ang tinatawag na monopoly of armed power. Pero ito rin ang mismong sangkap na kung gagamitin para isulong ang tama at makatarungan ay maghahatid sa atin sa isang mas maganda, mas patas, mas tahimik na kinabukasang may papamana sa susunod na salinlahi. Kaya naman, sa paparating na halalan, malinaw ang atas sa atin ng sambayanan. Manatili sa kanilang panig, huwag makihalo sa politika at siguruhing mananaig ang nagkakaisang tinig ng bayang tumatahak sa landas ng demokrasya. Sa pagtupad naman ninyo sa inyong mandato, nariyan ang mga hepe ninyo sa serbisyo sa pangunguna ni DND Secretary Bolts Gasmin na matagal nang itinutulak ang modernisasyon ng ating Army, ang ating AFP Chief of Staff na si General Hernando Riveri, ang ating Commanding General na si Eduardo Año at inyong nagkakaisang liderato na buong paninindigan kayong gagabayan sa bawat sandali ng paglilingkod ninyo sa serbisyo. Ngayong narito tayo sa Fort Bonifacio, hindi ko maiwasang maging personal dahil nag-full circle na po tayo. Alam niyo po, nung batang-bata ako at pihadong matatandaan ng mga kahenerasyon namin ito, may TV series na ang pamagat ay Combat. Dahil dito, masasabi kong ginusto ko maging sundalo pagdating ng panahon. Wala pang PlayStation noon, kaya ang laro namin, Cowboys at Indians, saka baril-barilan. Pero dumating po ang martial law at talagang nagbago ang pananaw ko ukol sa ating mga sundalo. Dito mismo sa Fort Bonifacio at maging sa Fort Magsaysay, nakulong ang aking ama ng 7 taon at 7 buwan. Sa mga pagkakataong ito, namin nakilala ang ating magiging SND na Noy Bantay sa kulungan ng aking ama. Dahil po trinato niya ng maayos at disente ang aking ama dahil naging profesional siya. Ang naging gandipala ni Secretary Gasmin mula sa diktadurya, ipinatapon po siya sa Mindanao
mula 1975 hanggang 1986. Kung maididiin ko po, preserba ang mga naging piitan ng aking ama at ng marami pang iba. Bilang tanda na may yugto sa ating kasaysayan kung saan kinasangkapan at niligaw ang sandatang lakas ng taong nangakong paglilingkuran ng sambayanan. Marami po sa inyong hanay ang naligaw nga dahil sa pag-aakalang sinusunod ninyo ang saligang batas sa pagtupad sa utos ng diktador. Napalayo nga kayo sa kalooban ng tao at isang resulta nito ay yung paglobo ng bilang ng NPA mula sa 60 katao tungo sa 25,000 armadong hanay sa pagtatapos ng batas militar. Pero sa patnubay ng aking ina at maging sa ating administrasyon, talagang nanumbalik ang sandatang lakas sa tamang panig kung saan kinakalingan ninyo ang taong bayan. Ang sambayanan naman, ang sukli ay mas solidong pagkalinga. Kita naman po ang bunga dahil sa pakikiisa ng taong bayan, naging mas madaling madala sa hustisya ang naglalakihang kalaban ng Estado, gaya na lang ni na CPP Acting Chair Benito Chamson, CPP Secretary General Wilma Chamson, at si Eugenia Magpantay Topacio, na Secretary ng Central Luzon Regional Committee ng CPP-NPA. Sa loob ng ating administrasyon, sa pagtupad ninyo na higit 1.3 milyong operasyong kontra sa mga kalaban ng Estado, tuluyan nating napalaya ang 50 sa 76 na probinsyang apektado ng paggulo ng NPA. 12 na lang po ang natitira. Ito na nga po ang imahe ninyong maiwanan sa karaniwang Pilipino. Isang hukbong katiyan at sandatahang lakas na lagi nilang maasahan na siyang katuwang sa pagsusulong ng stabilidad at kaayusan sa mga pamayanan. Mula rito, umuusbong ang kumpiyansa na siyang kailangan sa pagsusulong ng progreso. Sa tuwing merong bagyo, sa harap ng matiting buhos ng ulan at agupit ng hangin, nariyan ang sandatang lakas at iba pang mga kasapi ng gobyerno. Gumagawa ng paraan na mai-clear ang kalsada para makapasok ang ayuda, gaya na lang ng nasaksiyan natin noong mga bagyong Yolanda, Ruby, Lando at iba pa. Sa ganito pagkilos, talagang batid ninyong nasa likod ninyo ang ating mga boss. At ang dulo nito ay isang virtuous cycle ng tiwala, pag-aambagan at positibong pagbabagong makakabuti para sa ating lahat. Ito na nga po ang Army at AFP na ipapamana natin bilang isang namamaalam na Commander-in-Chief. Isang hukbo na napakataas ng moral at handang-handa para sa anumang hamon. Isang hukbo na tangan ang pagkilala at respeto ng taong bayan. Isang hukbong profesional at may matibay na mga prinsipyo. Sa paglalakbay natin sa daang matuwid, sinasabi ko, karangalan kong makapaglingkod bilang inyong pinuno at Commander-in-Chief. Balang araw, matatanaw ko ang puntong ito ng ating kasaysayan ng may pagmamamalaki. Kasama ng Army at buong AFP, ginawa natin ang tama at isinabuhay natin ang katotohanang the Filipino is definitely worth fighting for. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maligayang anibersaryo rin po sa inyong lahat. Lieutenant Man.